Karma, Episode 43. Ubos lakas na hinila ni Eddie ang hikaw sa kanyang tainga, kasabay ng kanyang pagsigaw. Napunit ang kanyang tainga at sumargo ang dugo nito. Itinapon niya ang hikaw sa bangkay ng lalaki at naghagilap siya ng tela sa kanyang drawer para pigilan ang pagdurugo ng kanyang napunit na tainga. Maswerte namang may nakuha siyang bimpo sa kanyang drawer. Samantala, nanginginig pa rin sa takot si Risa habang kalong si Renzo. "Don't worry anak, makakalabas tayo rito." Napayakap sa ina ang nalilito at natatakot na bata. "Ano pong nangyayari, Mami?" Kinakagat nito ang nanginginig ng mga labi. Naiiyak na rin sa takot si Risa, pero ayaw niyang magpakita ng takot sa kanyang anak. Pinunas niya ang kanyang mga luha. "Hindi ko alam anak, pero hintayin natin si Daddy rito." Mahigpit niyang niyakap ang anak para mapawi ang takot nito. Pero kahit siya ay nag-aalala kung paano sila makakaalis sa kwartong kinaroroonan. Subalit, ilang minuto na ang lumipas ay walang Eddie na dumarating at napansin niyang umiinit ang kinaroroonan nila. "Mami, naiinitan ako," reklamo ni Renzo. Tumayo si Risa at sinubukang itulak ang pinto ng pinanggalingan nila. Subalit, hindi niya ito maitulak. Naka-electronic lock ito at kailangan ng passcode. Naalala niya na tanging si Eddie lamang ang may alam ng passcode sa mga pintuan ng sekretong bahagi ng mansyon. Kinabahan siya nang magsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw. Mamamatay sila ni Renzo sa init at gutom kapag hindi sila nakalabas. Mabilis na kumilos si Risa. Binuksan niya isa-isa ang mga cabinets na nakita niya. Sinubukang maghanap ng kahit anong susi, pero bigo siya. Binuksan niya ang bag na iniwan ni Eddie. Nagulat siya sa napakaraming perang nakita niya. Naalala niya ang sinabi ni Eddie na dalhin niya ang pera kapag hindi ito nakabalik. Isinukbit ni Risa sa kanyang likod ang bag at dinampot ang flashlight mula sa mesa. Sinipat-sipat niya ito sa kapinindot-pindot ang mga buton. Nagtaka siya dahil korteng bilog ang magkabilang dulo nito. May 4 itong pindutan na magkakaiba ang kulay. Lumapit siya sa dingding at itinutulak ito kagaya ng ginawa ni Eddie kanina. Nagbabaka sakali siyang makahanap ng sekretong lagusan. Noon lamang niya napansin na gawa sa bakal ang mga dingding ng kinaroroonan nila. Nagulat siya nang tumunog ang hawak niyang flashlight na parang tunog ng makina ng relo, hanggang palakas ng palakas ang tunog. "Renzo, halika rito," mahina niyang tawag. "Paano tayo makakaalis dito, Mami? Nasaan na si Daddy?" Tanong ng bata habang nakatayo sa tabi ng ina. "Huwag kang maingay anak," mahinang saway ni Risa kay Renzo. Nag-e-echo kasi ang boses nila. Pinapakinggan niya ang tunog ng hawak na flashlight at itinatapat niya sa dingding kung saan ito may malakas na tunog. Nagulat siya nang bumilis ang tunog nito. Itinulak niya ng kamay ang bahagi ng dingding at gumalaw ito. Bumungad sa kanila ang isang madilim at maliit na kwarto. "Papasok tayo dyan, Mami?" tanong ni Renzo na nakatitig din sa madilim na kwarto. Natigilan si Risa. Nagdadalawang isip kung papasok ba sila sa maliit na kwartong yon, pero nagulat siya nang may marinig na ingay mula sa pinanggalingan nilang opisina ni Eddie. Kung si Eddie man yon, ay alam nito ang lahat ng passcode ng mga pintuan. Ibinalik ni Risa ang atensyon sa madilim na kwarto. Mas uminit pa ang kinaroroonan nila. Agad niyang hinawakan sa kamay si Renzo at patakbong pumasok sila sa maliit na kwarto. Laking gulat ng mag-ina
Nang pag-apak nila sa maliit na kwarto, ay gumalaw ito pa ibaba. Isa palang mechanical elevator ang maliit na kwartong iyon. At nang lumapat ito sa ibaba, ay bumungad sa kanila ang isang lagusan. Samantala, pinipilit ni Eddie na buksan ang kwartong pinagdalhan niya kina Risa. Pero hindi niya magawang buksan. Nasusunog na ang mansion at ang mga electrical connections ay nagsimula ng pumalya. Naghagilapuli siya ng magagamit sa kanyang drawer. May nakuha siyang isang military knife at ginamit niya ito para sirain ang lock ng pinto ng kwartong pinagdalhan niya sa kanyang mag-ina. Sa wakas, nabuksan niya ito pero wala na sina Risa at Renzo sa loob. Nakapasok na ang dalawa sa lihim na lagusan at hindi na niya masusundan pa ang mga ito dahil dala ng kanyang mag-ina ang remote control ng lihim na pinto. Mabilis ang kilos ni Eddie dahil napakainit ng kwarto at kinakapos na siya ng hininga. May isa pang lihim na lagusan sa ilalim ng isang cabinet. Hinatak niya ang cabinet at binuksan ang maliit na siwang. Isang maliit na katawan lamang ang kasya para makababa sa masikip na lagusan. Hinatak niya pabalik ang cabinet at dahan-dahan siyang bumaba sa maliit na hagdan. Hinihingal si Eddie nang tumapak ang kanyang mga paa sa semento. Nasa ilalim na siya ng kanyang mansyon pero napakadilim at napakainit. Wala ng kuryente at malamang nasusunog na ang kabuuan ng kanyang mansyon. Nanghihina na napalugmok si Eddie sa semento. Bigla niyang naisip si Risa at Renzo. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mag-ina. Baka nasa loob pa ang mga ito ng sekretong lagusan. Kinakapa niya ang dingding gamit ang mga daliri. Pinapakiramdaman niya kung tama ang kanyang tinutumbok. Narating niya ang dulo ng isa pang lagusan. Ngunit hindi niya maitulak ang pinto patungo sa dinaanan ni Risa. Electronically controlled ang mga pinto, kaya hindi na gumana nang mawala ng kuryente. Nangapa uli siya pabalik. Kailangan niyang hanapin ang lagusan palapit sa lawa. Nakapa niya ang hagdan paakyat sa lagusan. Subalit, sarado na rin ito at hindi niya mabuksan dahil wala ng kuryente. Napatigil siya nang may marinig siyang mga ingay sa itaas na bahagi ng lagusan. Ang pinto ng lagusan patungong itaas ay natatakpan lamang ng mga peking damo. At may naririnig siyang mga boses ng mga tao na malapit dito. Napaupo si Eddie sa hagdan. Hindi siya maaaring lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Maaaring nasa paligid pa ang mga kaaway. Muli siyang nangapa para hanapin ang lihim na garahe ng iba niyang sasakyan kung saan nakatago ang dalawa niyang sports car at ang mga maintenance tools na nakatago rito. Nakahinga siya ng maluwag nang makapa ang taguan ng maintenance tools. Una niyang kinapa ang flashlight at swerteng nahawakan niya agad ito. Binuhay niya ang flashlight at hinanap ang nakatago niyang bolt cutter. Samantala, napayakap si Lorenzo sa ina. "Ang dilim, Mami." Umeeko ang boses ng bata sa loob ng lagusan. "Don't worry anak, I'm here." Mahigpit ang hawak ni Risa sa kamay ni Lorenzo habang nakatutok sa lagusan ng ilaw na nagmumula sa hawak niyang flashlight. Wala siyang ideya kung saan patungo ang lagusan. Dahan-dahang inakay ni Risa si Lorenzo at binaybay nila ang lagusan. Naramdaman nila ang kakulangan sa hangin sa loob ng lagusan at ang maalikabok nilang inaapakan. Lakad takbo na ang ginawa nila para hanapin ang dulo ng lagusan. Pakiramdam ni Risa ay walang katapusan ang lagusan at pareho na silang hinihingal ni Lorenzo dahil sa kakulangan sa hangin. Napahinto sila nang bumungad sa kanila ang dulo ng saradong lagusan.
Biglang napaupo si Lorenzo. Mami, hindi ako makahinga. Nataranta si Risa. Huminga ka anak, hinga! Inilapag ni Risa ang dalang backpack at flashlight sa tabi ni Renzo. Ubos lakas niyang iniangat ang saradong pinto. Isang himala na naiangat niya ito hanggang tuhod. Nabuhayan siya ng loob dahil naramdaman niya ang malamig na hangin na nanggagaling sa labas. Renzo anak, makakalabas na tayo. Gumapang ang mag-ina palabas ng lagusan. Natigilan ang dalawa dahil may mga halamang baging na nakaharang at may mga tumitilamsik na tubig sa kanila. Napagtanto ni Risa na nasa ilalim pala sila ng isang talon at hindi niya alam kung gaano kataas ang kinalalagyan nila. Ipinasok ni Risa sa loob ng bag ang flashlight at hinawakan si Renzo. Anak, kailangan natin kumapit sa baging para makababa mula rito. Huwag kang matakot, nandito ako. Sabay silang kumapit sa baging at unti-unting nagpadaos-dos. Subalit sa bigat nila ay naputol ang halamang baging. Bumagsak ang mag-ina sa tubig. Mabuti na lamang at mababaw lang ang binagsak kanila na hanggang dibdib ni Risa. Kinarga ni Risa si Renzo at lumakad palapit sa lupang bahagi. Madilim na ang paligid at naalala ni Risa ang lugar. Kural ng mga baka ang kinaroroonan nila at ang tubig na binagsakan nila ay imbakan ng tubig para sa inumin ng mga baka. Nasa labas na sila ng bakuran ng Casa Salvatore. Hindi niya sukat akalain na may sikretong lagusan mula sa loob ng mansyon palabas ng bakuran nito. Ano ang naghihintay na kapalaran kina Risa at Renzo? Abangan sa susunod na kabanata.